Desidido ka na ba, Yumi? Sigurado ka na ba na ayaw mo akong bigyan ng chance? Feeling ko kailangan mo talaga ng boyfriend. Andito naman ako. Proud na sambit ni Sam sa dalaga, na abala sa pagdidilig sa mga halaman. Sam, kung may chance ka, edi matagal na sana tayo ngayon. Pamimiloso po ni Yumi, at hindi natuwa si Sam, ngunit hindi niya na lamang yon pinahalata. Ang tagal-tagal ko nang nanliligaw sa'yo. Hindi ka nanliligaw, kasi hindi naman kita hinahayaang manligaw, okay? Ang tagal-tagal ko na rin sinasabi sa'yo na hindi nga ako interesado sa relasyon. Sa relasyon nga ba o sa akin? Baka ako lang talaga hindi mo gusto. Pero kung ibang manliligaw sa'yo, papatusin mo naman. Kung ano man yun, wala ka na doon. Mabuti naman tayo magkaibigan eh. Hindi naman kaibigan ang gusto ko. Diretsong sagot ni Sam. Eh di hindi ko na problema yon. Taas kilay na sambit ni Yumi at iniwanan ang binata. Lumapit siya sa kabilang side upang diligan ang halaman doon. Masaya at kontento na siya sa kanyang buhay. Tahimik, nag-aalaga ng hasyenda, walang nobyo. Kahit na may mga manliligaw, hindi sila pinapansin ni Yumi. Abala siya sa hasyenda na pinaalaga ng kanyang lolo. Pagkatapos magdilig, pinakain niya ang mga hayop at pinagmasdan niya ang mga ito nang may ngiti sa labi. Yumi! Lumingon siya sa likuran at nakita si Jenna, ang kanyang matalik na kaibigan. Kinakawayan siya nito habang tumatakbo palapit. Magandang umaga, Jenna. Sigurado ako may chismis ka na naman. Natatawang sambit ni Yumi. Sobrang chismosa ba ako sa mata mo? Nagtatakang tanong ni Jenna at inabutan ng puto ang kaibigan. Kinuha naman yun ni Yumi at kinain kung saan napapikit siya sa harap ng babae dahil sa sarap nito. Sarap ah, saan to galing? Doon sa bag ni Dylan. Kumunot ang noo ni Yumi sa sinabi ng kaibigan. Sino yun? Ayun nga ang sasabihin ko. Heto kasi si Tio Pael mo. May nakitang lalaki sa pampang. Ano? Tapos? Muli pang tanong ni Yumi at hinubad na ang apron niya. Nasaan si Tio ngayon? Andun, sa bahay niya. Kasama ng lalaki na nakita niya raw kagabi, nang galing ng araw sa klinik. Hindi na pinatapos ni Yumi ang sinasabi ng kaibigan at dali-dali na siyang nagtungo sa bahay ng kanyang tiyo. Hindi naman kalayuan ang bahay nito, kaya't nakarating agad si Yumi. Sa labas pa lang ng gate, ng bahay ng kanyang tiyo, marami agad na tao ang interesado rin sa binatang sinasabi ni Jenna. Tito! Masama niyang tiningnan ng lalaki. Yumi, narinig mo rin pala. Pagpasok niya sa loob, nakita niya agad ang hindi kilalang lalaki na nakaupo sa sala. Alam na nga po yata ng buong barangay ang nangyari sa pagtulong mo sa kanya. Tinuro ni Yumi ang matangkad at makisig na lalaki na nakaupo lamang sa sofa at nagtatakang nakatingin sa kanya. Nakita ko lang siya na walang malay kagabi sa pampang. Naawa ako, dinala ko sa klinik. Nanggaling na rin kami sa police station upang ipaalam na may nakita tayong lalaki dito sa atin. Ba't kailangan pang idaan sa police station? Hindi niya ba kayang umuwi mag-isa? Natatawang tanong niya. Ang problema naman kasi, wala siyang maalala. Ang tanging naaalala niya ay yung pangalan niya. Nakatattoo sa kanyang braso. Ayan Dylan. Iho, ipakita mo nga sa pamangkin ko. Tinaas ni Dylan ng sleeve sa kanyang damit at pinakita ang tattoo ng pangalan. Sigurado ka ba, Tiyo, na yan ang pangalan niya? Paano ang pangalan niya ng kasintahan niya? May isip ko pa ba yan? Naisip po ba, Tiyo, kung anong gagawin mo sa kanya? Interesadong tanong ni Yumi at hinila agad siya ng tiyo niya papuntang kusina. Yumi naman, baka ano ang sabihin mo? Marinig ka pa niya at makasakit ka ng tao. Wala naman akong sasabihin na masama. Babalaan lang po kita. Ipapaalala ko pa ba yung nangyari nung huling beses na nagpapasok ka ng estranghero sa bahay? Hindi ba nawalan ka ng gamit? Hindi nga natin nabawi yung sing-sing ni Tia. Alam ko naman yun, Yumi. Pero ano naman ang gagawin natin sa kanya? Kawawa naman Walang maalala ang binata. Pinaalam na namin sa kapulisan na nangyari.
At naghahanap na rin ng mga yon na impormasyon tungkol kay Dylan. Malay natin, baka bukas sa susunod na araw. Baka mamaya nga umalis na rin yan. Panandalian lang naman. Ayoko naman hayaan siya sa labas. Ako ang nakakita sa kanya. Kaya responsibilidad ko na rin siya. Kumunot ang noo ni Yumi sa inis sa sinabi ng kanyang tiyo. Paano mo naman naging responsibilidad ng taong hindi mo kilala? Di kikilalanin natin. Nakangiting sagot nito kaya hindi natuwa si Yumi. Basta saglit lang tiyo ha. Para namang bahay mo ito. Pagbibiro sa kanya ng tiyo habang tumatawa. Nag-aalala lang po ako. Hindi ho ako nangingialam sa buhay mo. Wala lang ho akong tiwala sa lalaking yan. Paano kung kunwari walang maalala pero masamang tao naman talaga siya? Mga modus lang yung ganyan. Pero bahala ka, basta binalaan na kita tiyo. Paano mo nga ba nalaman ang tungkol sa kanya? Kanino pa nga po ba? Siyempre kay Jenna. Kinuwento niya po sa akin. Dala niya pa nga tong puto, pinatikim pa talaga ako. Sabi niya galing daw dyan sa binatang na dampot mo sa Pampang. Lalong natawa si Pael sa pamangkin. Meron siyang maliit na bag. Walang wallet o ID cards. Mga gamit lang tulad ng sombrero, shades, at yun nga, puto na naka-plastic. Nasarapan ka ba? Hindi ho. Pagsisinungaling ni Yumi na kanina ay sarap na sarap sa puto. Hinayaan na lamang siya ng kanyang tiyo. Ganon din ang ginawa niya sa pagkupkup sa binata ng kanyang tiyo Pael. Lumabas ng bahay nito na masama ang tingin sa kanya. Lumubog na lamang ang araw, abala pa rin si Yumi sa hasyenda. Tulad ng araw-araw niyang ginagawa, pagkatapos doon, pumapasok na siya ng mansyon kung saan siya lamang ang nakatira. Nakaramdam siya ng lungkot. Dahil sa laki ng bahay na tinitirahan, mag-isa lamang siya doon at hindi naman niya yun pagmamay-ari. Kinaumagahan, nagising si Yumi nang may marinig na nahulog sa first floor. Nawala agad ang antok niya sa katawan dahil kailangan niya maging alerto. Sino yan? Pasigaw na tanong niya at tumayo upang sumilip sa labas ng silid. Kasi sikat pa lang ng araw at wala namang nagsabi sa kanya na merong bisita sa mansyon. Sino nga yan? Matapang niyang tanong at kinuha ang baseball bat sa kanyang silid bago lumabas at naglakad sa hallway. Kahit kabado, tinibayan niya ang loob. Nang muling makarinig ng may nahulog at napagtanto niyang sa pinto sa likod ng bahay ang narinig, kaya dali-dali siya nagtungo roon. Nagulat pa siya nang pagliko niya, meron siya nabanggang lalaki. Sa gulat ni Yumi, tinaas niya ang baseball bat at akmang hahampasin nito. Nagulat din ang lalaki sa kanya at tinulak siya palayo kung saan bumagsak siya sa sahig. Natatakot siyang tumingala upang tignan kung sino yon. Sabi na nga ba Dapat talaga, hindi kayo pinagkakatiwalaan. Nagkamali talaga si Tio na kunin ka. Sandali. Nakataas kamay na sambit ni Dylan na natatakot kay Yumi. Dali-daling tumayo si Yumi at tinutok ang baseball bat sa lalaki. Lumayo ka sa akin lumabas ka, ngayon Huwag mo akong maliitin porket babae ako. Hindi ako masama, pinapunta ako ng tiyo mo. Huwag mo nga akong utuin. Labas, lumabas ka na ngayon habang nakikipag-usap ako na maayos sa'yo, huwag mo ako subukan. Oo na, eto na nga. Lalabas na, okay? Natatarantang sambit ni Dylan at maingat na lumabas ng bahay. Tatawag ako ng pulis, dyan ka lang. Dapat hindi na kayo pakawalan pa. Modus yun talaga yan Galing nyo rin, no? Kunwari pa na walang maalala, amnesia na yan. Dami yung pauso. Miss, pinapunta ako ng tiyo mo. Heto, susi. Binigay niya mismo sa akin. Sabi niya sa likod daw ako dumaan at hinihiram niya lang ang oven. Ang oven? Natatawang tanong ni Yumi. Kunwari hihiram ng oven, hihiramin o nanakawin, ano ba talaga? Pamimiloso po niya. Ano naman ang gagawin ko sa oven mo? Pinapunta lang talaga ako ng tiyo mo. Bakit hindi siya ang kumuha? Bakit ikaw pa ang uutusan niya? At saka hindi siya nagsabi sa akin. Minessage ka niya. Tinawagan ka niya, pero hindi ka raw sumasagot. Kailangan niya ng oven kasi nasira raw ang kanya. Kaso nga abala siya, kaya sabi ko, ayos lang, kung ako ang kukuha. Hindi ko naman naisip na magiging ganyan pala ang reaksyon mo. Paliwanag pa ni Dylan at umatras palalo upang hindi matakot si Yumi. Mag-isa ako sa bahay. Babae ako, ikaw hindi kita kilala.
Bigla kang papasok sa bahay na to? Ina-expect mo bang i-welcome kita? Ganon, ha? Gusto mo yon? Inis na tanong ni Yumi at napaisip si Dylan dahil ilang beses na ring nabanggit ng kanyang tiyo na pasira na ang oven nito. Sandali lang, dyan ka lang ha. Maliit lang ang baryo na to. At kilala ka ng lahat, kaya't wala kang matatakasan. Babalikan kita, sandali. Tumango-tango si Dylan sa sinabi ni Yumi. Dali-dali namang kinuha ni Yumi ang cellphone at nakita nga ang mga text messages at missed calls ng kanyang tiyo na nanghihiram nga ng oven. Upang makasiguro, nagsuot siya ng jacket at lumabas mismo ng bahay. Dala pa rin ang baseball bat. Sigurado ka na hindi mo ito text? Di nga po, miss. Kung gusto mo, puntahan pa natin ang tiyo mo ngayon. O sige, tara, mabilis ako kausap. Sandali. Yung oven, dali na natin. Bakit? Para manakaw mo na? Pamimiloso po niya at hindi na lamang sumagot si Dylan. Nagtungo ang dalawa sa bahay ni Tiyo Pael at napag-alaman ni Yumi na pinapapunta nga talaga ito ng kanyang tiyo. Diyos ko naman, tiyo, paano ko masamang tao yan? Ani Yumi, na medyo nahihiya pa. Sinilip niya si Dylan sa labas ng bahay na nakatingala lamang sa langit. Pero hindi naman, di ba? Buti nga hindi pero hindi natin alam yan. Yumi, nakakabasa ako ng tao. Nadadama kong mabuti ang kalooban ng binatang yan. Nabasa mo po ba yung inis ko? Ani niya sa kaumirap. Kesa magalit, natawa na lamang ang Tiyo Pael niya sa pamangkin. Pasensya na rin at kung ayun nga, nagulat ka. Kailangan ko lang talaga ng oven. Alam mo namang business ko yung pagbe-bake. Sige na nga, kunin na yung oven na yan. Pero hanggang gaano katagal po ba yan mag-stay rito? Wala pa ba yung maalala? Umiling si Tiyo Pael sa tanong ni Yumi. Pero hayaan na lang muna natin siya. Mamaya dadaan ulit kami ospital. Ipapacheck up siya. Tapos may mga darating na pulis dito mamaya para naman balitaan kami kung may naghahanap sa kanya. Hindi ka po ba may istorbo niyan? Alam ko naman po na mabuti kang tao at gusto mong makatulong. At alam ko rin na hanggang ngayon nangungulila ka pa rin sa anak mo at kay Tia. Matagal na kaming hiwalay, Yumi. Natawa si Yumi sa sinabi ng tiyo at nagkatinginan ng dalawa bago sabay na tumawa. Kilalang kilala mo talaga ako, no? Siyempre naman po. Kala mo hindi ko alam? Na tinitignan mo pa rin ang social media accounts nila? Tapos yung mga tingin mo sa upuan kapag kumakain tayo? Ini-imagine mo siguro sila. Alam ko talaga na nangungulila ka, tiyo. Kung gusto mo silang bisitahin at nahihirapan kang bumiyahe, edi sabihin mo lang sa akin para masamahan kita. Pero heto po, yung nakita mong lalaki na, ano nga ulit pangalan yan? Dylan. Yun, yung Dylan na yan, hindi po yan yung anak mo. Hindi mo siya magiging anak, estranghero lang yan, at hindi pa natin alam kung mabuti o masama ba. Tandaan mo po yan. Nag-worry lang ako sa'yo, tito. Ayoko ma-take advantage ka na naman ng mga masasamang loob dyan. Napangiti si Tiyo Pael sa sinabi ng pamangkin dahil kahit masungit si Yumi, damang-dama niya pa rin ang pagmamahal nito sa kanya. Maraming salamat talaga at lagi ka nariyan, Yumi. Ngumiti lamang siya at tumingon kung nasan si Dylan. Nahuli niyang nakatingin sa kanya ang binata, kaya pinandilatan niya ito ng mga mata. Bumalik na si Yumi sa mansyon kasama si Dylan at pinakuha na ang mabigat na oven. Ngunit hindi naman nahirapang magbitbit ang lalaki. Ingatan mo yan Opo, miss. Salamat at pasensya na rin kanina. Huwag mo nang banggitin yan. Inis na sambit ng dalaga dahil nahihiya pa rin siya sa nangyari. Sa susunod huwag mo nang gagawin yan Yung pumasok sa bahay ng iba, kahit binigyan ka pa ng susi. Makakaasa ka po. Salamat, pasensya na rin. Pinagmasdan niyang naglakad palayo si Dylan at saglit na nakaramdam ng curiosity si Yumi. Kung saan nga ba galing ang binata? Maliit lamang ang baryo nila. At ang mga kalapit na baryo dito. Kilala niya ang mga tao sa lugar. Ngunit hindi pamilyar sa kanya si Dylan. Kaya't wala siya o ni isa sa baryo nila ang may idea kung saan ang galing ang misteryosong binata na bigla na lamang sumulpot sa pampang. Yumi! Malayo pa lang, sumisigaw na si Jenna. Nakasalubong nito ang lalaki. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang binata bago lumapit sa kaibigan. Laki ng katawan niya
Laki ng biceps. Natutuwang sambit ni Jenna. Tumigil ka nga dyan. Ano na naman ang chismis mo ngayon? Wala naman, papaalam na muna ako sa'yo. Di ba nga may bakasyon ako, mamaya na alis ko. Ngumiti si Yumi na masaya para sa kaibigan. Mag-enjoy ka ha, sendan mo ako ng pictures mo. Syempre naman, bibilisan ko lang para makauwi din ako agad. Baka mamimiss mo ako eh. Wala pa namang nagpupunta rito sa mansyon kundi ako. O si tiyo mo, di ba? Kami lang ng tiyo mo ang nagmamahal sa'yo dahil maldita ka. Ay, si Sam pa pala. Huwag mong sirain ang araw ko ha sa pag-mention sa pangalan na yan. Inis na sambit ni Yumi at nagsimula ng magdilig ng halaman. Hinigpitan niya ang kapit sa host dahil malapit na itong masira. Alam mo ba narinig ko? Sinabi niya na kay Esther na ikaw daw ang partner niya roon sa abay sa kasal nito. Ang kapal no? Hindi ka pa nga niya inaalok na mag-abay doon. Hindi rin naman ako a-attend. Wag na lang kung siya lang din ang kapartner ko. Mabuti na lang na mag-isa ako, no? Saka busy rin ako. Inaasikaso ko ang hasyenda. Nag-aalaga ng mga hayop. Mamamatay ba yung mga yan kung bibigyan mo ang sarili mo ng isang araw upang umatandang kasal? Piloso po ang tanong ni Jenna. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Girl, you need a break. Ikaw yata ang kailangan ng bakasyon sa ating dalawa eh. Need mong mag-unwind, meet other people, ganun. Kung ayaw mong partner si Sam, di iba na lang katulad nun. Tinuro ni Jenna si Dylan na nasa kalayuan at nakatayo lamang sa daan, habang bitbit pa rin ang oven at nakatingala sa langit. Nagkatinginan na magkaibigan na tumawa. Parang wala siyang sarili. Ewan ko, di ko maintindihan. Parang siyang lutang, ganon. Malamang, tanga, may amnesia nga raw, di ba? Naniwala ka naman. Well, kung wala naman siyang ginagawang masama sa inyo o rito sa baryo, edi hayaan niyo na siya. Natawa na lamang si Yumi. Hindi pa rin kumbinsido kay Dylan. Bagong dating lang yan dito. Kunwari mabuti, pasikat lang. Pag nagtagal, lalabas din ang tunay na ugali. Pero pogi siya, di ba? Malaki yung katawan, matangkad. Ano ba? Hindi natapos ni Jenna ang sinasabi nang wisikan siya ng tubig ni Yumi. Nagkulitan ang magkaibigan hanggang sa dumating ang oras na kailangan ng umalis ni Jenna. Naisip ni Yumi, mag-isa na naman siya ulit. Nakaramdam siya ng lungkot, ngunit hindi niya na lamang yun pinahalata. Kinabukasan, maagang gumising si Yumi at nagulat ng pagbuksan ng pinto, nasa harapan nito si Dylan. Sus Mariosep! Ani Yumi, at napahawak pa sa kanyang dibdib. Nakangiti lamang ang binata sa kanya. Magandang umaga, Yumi. Anong kailangan mo ha? Refrigerator? Washing machine? Natawa si Dylan sa sinabi nito, kahit na hindi naman nagpapatawa ang dalaga. Weirdo ka rin, no? Bulong ni Yumi at nilagpasan ng binata. Kukunin niya na sana ang walis tingting, ngunit inunahan siya nito. Anong ginagawa mo? Tinutulungan ka. Diretsong sagot nito na lalo niyang pinagtaka. Sino ang nagsabing tulungan mo ko? Si Tio Pael. Ha? Sabi niya puntahan daw kita upang tulungan dahil marami ka raw ginagawa. Kaya kong gawin lahat ng mga to, salamat na lang siguro. Pwede ka nang bumalik kay Tio, siya ang tulungan mo, o bahala ka kung anong gusto mong gawin. Pagsusungit ni Yumi at nagsimula ng magwalis si Dylan. Sandali, ba't ka nagwawalis? Sabi mo bahala ako kung anong gusto kong gawin. Gusto ko magwalis. Napabuntong hininga na lang si Yumi sa inis. Hinayaan niya na magwalis sa tapat ng mansyon si Dylan habang siya nagluluto ng almusal. Kitang-kita niya na masipag kung kumilos ang binata at natawa naman siya dahil sa isip niya nagpapanggap lamang ito. One day, lalabas na lang bigla ang tunay mong kulay at kung sino ka talaga. Bulong niya sa sarili. Nilagay ang pinritong itlog sa loob ng tinapay. Pagkagat niya, muli siyang napatingin kay Dylan na seryoso at abala sa pagwawalis ng bakuran. Natawa siya at napatingin sa kanyang kinakain. Nagalmusal na kaya ang lalaking to? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Hindi naman siguro yung papupuntahin ni Tio kung wala siyang kain. Nagpatuloy siya sa ginagawang pagkain ngunit bandang huli, nakonsensya siya na mapatingin kay Dylan na nagwawalis pa rin. Istorbo talaga ang lalaking to eh. Naiinis na bulong niya.
Nagpalaman ng ilang hotdog at itlog sa tinapay. Nilagay niya yon sa plato at lumapit kay Dylan. Oh, nagulat siya ng pagharap ng binata. Ay hindi nito sinasadyang masiko ang dala niyang pagkain. Diyos ko naman! Inis na sabi ni Yumi. Pasensya na po. Nahihiyang sabi ni Dylan at nabigla si Yumi nang lumuhod ito sa kanyang harapan upang damputin ang mga nahulog na pagkain. Ano ba? Hayaan mo na yan, tumayo ka na dyan. Pasensya na po talaga, natapon ko yung pagkain mo, Miss Yumi. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Hayaan mo na, hindi naman yan para sa akin eh. Po, para yan sa'yo. Diretso niyang sagot at sinamaan ng tingin si Dylan bago talikuran. Tapon mo na lang yan. Pumasok ka sa loob upang kumuha ng sarili mong almusal. Dire-diretsyong pumasok sa mansyon si Yumi na naiinis. Kalalaking tao, napaka-clumsy. Bulong niya sa sarili. Buong araw niyang kasama si Dylan, buong araw din siyang nainis. Handa namang tumulong ang binata sa mga gawain, ngunit ang problema nito, mali ang kanyang mga ginagawa. Mali yung damong binunot mo, ang sabi ko mga ganito kahaba, hindi ganyan. Marunong ka bang gumamit ng machine? Inis na tanong ni Yumi at umiling naman si Dylan. Wag na nga, hayaan mo na yan, ako nang bahala dyan. Ako na po. Hindi mo nga alam kung paano gumamit ng machine eh. Pamimiloso po ni Yumi. Ituro mo na lang sa akin. Maintindihan ko naman yan. Hindi ko nga rin alam. Diretso niyang sagot at nagkatitigan sila ni Dylan. Kitang-kita niya ang ngiti ng binata at nagpipigil pa ito ng tawa. Ano nakakatawa ha? Wala lang po. Kasi hindi mo rin pala alam. Nakatitig lamang si Yumi kay Dylan hanggang sa ma-realize ng lalaki na hindi talaga natutuwa ang dalaga sa kanya. Tuloy ko na po yung ginagawa ko. Ingatan ko na lang din yung pagbunot. Pasensya na po. Pinagmasdan niya ang binata na bumalik sa trabaho nito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis sa lalaki. Sa mga sumunod na oras, inutusan niya pa ito ng kung ano-ano at iniisip kong iinisin at papagurin niya si Dylan para hindi na bumalik pa ang binata bukas o sa susunod pang mga araw. Hinihintay niya ito magreklamo at lumabas ang tunay na kulay. Ngunit sa bawat utos na kanyang sinasabi, wala siyang narinig sa lalaki, kundi ang mga salitang, masusunod po, Miss Yumi. Ayon, ilipat mo sa kanan, heto sa kaliwa. Heto naman sa gitna, depende sa laki ha. Huwag mo lang pagpatung-patungin ng mga box. Tignan mo kung magkakasing laki ba sila o hindi. Napahinto si Yumi nang mapansin niyang maya't maya ang pagpikit ng mga mata ni Dylan. Ngunit nagpatuloy pa rin sa kanyang trabaho. Nakaramdam naman ng konting awa ang dalaga. Papalubog na rin ang araw, kung tapos ka na umuwi ka na. Tinalikuran niya si Dylan. Ngunit narinig niya ang pasasalamat nito. Salamat din. Maikli niyang sagot at pumasok sa mansyon upang ipagpatuloy ang pagluluto ng hapunan. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, napatingin siya sa bintana. Nakita niyang wala na si Dylan sa paligid. Ang una niya naisip, umuwi na siguro ang binata. Tulad ng kanyang sinabi pagkatapos ng trabaho nito. Ngunit napansin niya ang anino sa gilid ng pinto. Andyan ka pa pala, Dylan? Nagtatakang tanong niya at lumapit sa pinto. Nang sumilip siya, nakita niya ang binatang nakatayo sa harap nito. Agad naman niyang binuksan. Ano ba ginagawa mo dito? Andito lang po ako para magpaalam, Miss Yumi. Alis na po ako. Hindi sumagot si Yumi at tumalikod na sa kanya si Dylan. Kung saan lalo niya napansin na basang-basa ng pawis ang likuran nito. Sandali, pumasok ka muna. Magpalit ka ng damit at uminom ka ng tubig. Ayos lang po. Pumasok ka na. Madiing sambit ni Yumi. At sumunod naman sa kanya si Dylan. Namamangha siyang pumasok sa loob at pinagmasdan ang paligid. Kumuha ng damit na pamalit si Yumi na magkakasya sa lalaki. Maupo ka na muna, hintayin mo na yung niluto ko. Dito ka na magkapunan. Salamat, Miss Yumi. Hindi siya sumagot at bumalik na sa kusina upang maghain ng hapunan nilang dalawa. Habang si Dylan naman, mabilis na naligo. Paglabas nito sa bathroom, napatingin si Yumi sa kanya at hindi napigilan ng mga matang pagmasdan ng binata mula ulo hanggang paa. Nang lumingon si Dylan sa kanya, agad siyang nag-iwas ng tingin. Maupo ka na rito, kumain na tayo. Alok niya at tinuro ang upuan.
Mag-isa ka lang ba sa malaking bahay na to? Nagtatakang tanong ni Dylan habang palapit sa pagkainan. Hindi agad sumagot si Yumi. Iniisip mo siguro may pinaplano ako masama kaya ako tinanong, no? Hindi napigilan ni Yumi ang mahinang pagtawa sa tanong ng binata. Buti alam mo. Nabanggit na rin naman ng tiyo mo. Hindi alam ni Yumi kung maiinis ba siya o matatawa sa sinabi ni Dylan. Balang araw talaga, madadamay ako sa kapabayaan ni Tiyo. Naghain siya ng kanin at adobo sa lamesa. Kumain ka na. Pinagmasdan niya ang malawak ng ngiti ni Dylan na nakatingin sa adobo at mahina na lamang siyang natawa dahil sa kakaibang reaksyon nito. Unang beses sa matagal na panahon na lamang nang may nakasabay siyang kumain sa mansyon. Tahimik lamang ang dinner nila ni Dylan dahil ni isa sa kanila walang nagsalita. Salamat sa pag-alok. Masarap ka pala magluto. Panimula ni Dylan at tinaasan siya ng kilay ng dalaga. Mukha ba ako hindi masarap magluto? Sa simula? Hindi naman. Ngayon ko lang na-realize na masarap ang luto mo kasi ngayon ko lang natikman. Hindi kasi nabanggit ng tiyo mo ang bagay na tungkol sa'yo. Kumain ka na lang. Pagputol ni Yumi sa sinasabi nito at hindi na muling nagsalita si Dylan. Pagtapos nilang kumain, saglit na umakyat sa kwarto si Yumi upang kunin ang charger ng kanyang cellphone. Pagbaba niya, narinig niya ang pagbagsak ng pinggan kaya dali-dali siya nagtungo sa kusina, kung saan nakita niya si Dylan na naghuhugas ng plato at nakabasag pa ng baso. Anong ginagawa mo? Ba't ka naghuhugas? Nakabasag ka pa talaga? Sino ba nagsabing maghugas ka dyan? Inis na tanong niya at nag-alala na nahihiya siyang tiningnan ni Dylan. Lumuhod ang binata sa sahig upang damputin ang kapiraso ng mga bubog. Huwag mong kakamayin, masusugatan ka, tumayo ka na nga dyan. Pasensya na po, di ko sinasadya. Gusto ko lang din hugasan ang pinagkainan natin. Sana hindi mo ginawa. O kaya naman, nagsabi ka na lang sa akin, excuse me nga, ako na maglilinis dyan. Naiinis pa rin si Yumi, ngunit ayaw niya nang mas tumala pa ang sitwasyon. Baka masugatan pa ang binata kapag hinayaan niyang ito ang maglinis. Kumuha siya ng walis at dustpan. At habang nililigpit ang bubog, tumunog ang doorbell ng bahay. Ilang beses pa itong nag-ring at naiinis niyang tinignan si Dylan na nakatayo lamang sa harap niya. Pwede ba ikaw na magbukas nun? Hindi sumagot ang binata. Nagtungo na lamang ito sa pinto. Habang abala na si Yumi sa ginagawa, nagulat siya nang marinig ang boses ni Sam. Yumi, sino to? Inis na tanong ng binata. Lumingon si Yumi sa kanyang likuran at nakita ang dalawang lalaki na magkatabi. Nagtataka ang mukha ni Dylan. Naiinis naman si Sam habang ang daliri nakaturo sa isa. Sino yan? Ba't may ibang lalaki sa bahay mo? Napabuntong hininga si Yumi sa inis. Sa totoo lang, ayaw niya nang madagdagan pa ang stress niya sa pakikipag-usap kay Sam. Si Dylan yan. Narinig mo naman siguro ang mga usap-usapan sa labas, di ba? Ayan ba yung lalaki na pulot ng tiyo mo sa Pampang? Anong ginagawa niya sa bahay mo sa gitna ng gabi? Sam, wala pang gitna ng gabi, 8:00 pa lang. Pero ano ang ginagawa niya rito? Mapilit na tanong ng binata. Ikaw nga rin nandito? Anong ginagawa mo sa bahay ng babae sa gitna ng gabi, ha? Piloso pong tanong ni Yumi at tinapon na ang bubog sa basurahan. Well, andito lang ako para ayain ka sa kasal ni Esther. Invited ka rin, di ba? Mag-partner na lamang tayo sa abay. Busy ako niyan, Sam. Wala akong balak umattend. Pagtanggi agad ni Yumi. Come on, Yumi. Isang araw lang yun. Saka nasabi ko na kay Esther na pupunta ka at tayo ang magkasama. Bakit ka naman kasi nagdedesisyon para sa akin? Ha? Inis na tanong ni Yumi at napatingin kay Dylan na nakatayo lamang at nakikinig sa kanilang dalawa ni Sam. Bigla naman siya nakaisip ng idea. Alam mo, pupunta rin naman ako kung di ako busy. Pero nasabi ko na kasi na partner ko si Dylan. Masamang tinignan ni Sam ang inosenteng binata na nagtataka sa sinabi ni Yumi. Ngunit hindi na siya nagsalita dahil pinandilatan siya ng mata ng dalaga. Heto, invited ba yan? Oh, pasensya na rin ha. Si Tio ang nagsabi na isama si Dylan. Siya rin ang nagsabi na ipasok yan na worker dito sa hacienda para may katulong ako sa mga gawain.
Kung ganon, kakausapin ko ang tiyo mo. Hindi na kailangan. I think, umuwi na kayo dahil gabi na. Baka mapano pa kayo sa daan. Pinagmasdan naman ni Dylan na lumapit si Sam sa kanya. At hindi maganda ang kutob ng binata kaya't hinanda niya ang sarili. Kung may gagawin man na hindi maganda si Sam sa babae. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ayaw mo bang ako na lang? Bakit naman yan ang kasama mo? Oo, sigurado na ako. At huwag kang mag-alala. Marami pa dyan na pwede mong alokin. Ikaw ang gusto ko, Yumi. Hindi naman ikaw ang gusto ko, Sam. Yun ang problema. At ayan, yun ang gusto mo? Lalaking bigla na lang sumulpot at walang idea kung sino siya. Di mo nga alam kung mamamatay tao ba siya o kung nagsasabi yan ng totoo. Ayoko nang isipin. Aalis na rin naman niya sa mga susunod na araw. Alam mo, gabi na. Umuwi na kayong dalawa. Naramdaman ni Dylan ang intense na usapan ng dalawa. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagpasalamat kay Yumi. Salamat sa hapunan, Yumi. Magkita na lang ulit tayo bukas. At talaga mukhang dito pa naligo yung lalaki na yan? Sigurado ka ba na dinner lang ang binigay mo sa kanya? Natatawa ngunit na offend na tanong ni Sam. Kung ano man yun, wala ka na ron. Pagsabat ni Dylan sa usapan ay ikinagulat ni Sam sa kanyang narinig. At hindi naman siya agad nakapagsalita. Masama ang tingin niya sa lalaki. Ngunit nang bumaling siya kay Yumi, napilitan siyang ngumiti. Hindi naman napigilan ng dalaga ang pagngiti at patagong nag-thumbs up kay Dylan. Lalong lumawak ang ngiti ni Dylan at lumabas na ng pinto. Hindi na nagpaalam si Sam at sumunod na ring umalis. Pagalis ng dalawa, natawa si Yumi. Basag si Sam sa ginawa ni Dylan. Kinaumagahan, mas maaga siyang nagising dahil balak niya pumunta sa palengke. Pagbaba pa lamang sa first floor ng bahay, narinig niya agad ang tunog ng walis sa labas. Sumilip siya sa bintana. Nakita si Dylan na abala sa pagwawalis na ginagawa. Natatawa niyang binuksan ang bintana at sumigaw. Hoy, ang aga mo naman. Good morning! Masiglang bati ng lalaki sa kanya. Napangiti na lamang si Yumi at binuksan ang pinto maya-maya. Nag-almusal ka na ba? Nag-thumbs up naman ang binata sa kanya. Tara, punta tayo sa palengke. Natutuwang alok ni Yumi at tumalikod na upang maghanda ng almusal. Hindi niya hinintay na sumagot si Dylan dahil alam niyang papayag naman ang dalaga. Nang gumawa siya ng sandwich, binigyan niya rin ang lalaki sa labas. Maingat na lamang ang paglapit niya dahil baka mabangga na naman siya nito. Mabilis na nagpalit ng damit si Yumi at inaya na sa palengke ang lalaki. Napatuloy namang namamanghas sa paligid. At ngayon, palingalinga. Hindi napigilan ni Yumi ang tawa sa itsura nito. Palengke yan. Ano ba nakakamangha rito? Unang beses mo lang ba nakapunta dito? Tumango naman si Dylan sa kanya. Sinundan siya patungo sa tindahan ng kamatis. Habang namimili siya ng kamatis, inabutan din siya ng kamatis ni Dylan. Kinuha yun ni Yumi. Pinagmasdan, ngunit hindi niya ito nagustuhan. Tignan mo to pag malambot at parang ganyan, dark na, medyo nangingitim, medyo bulok na yan sa loob. Wag na yan. Pero pag ganito, okay pa. Gets mo ba? Tumango ang binata sa kanya at muling inusisa ang kamatis. Nang abutan siya nito, mausisa niya ring pinagmasdan at hinawakan upang tingnan kung maganda ba ang kamatis. Approve to. Yung mga gulay na yan, hindi na yan fresh. Makikita mo yan sa dahon paglantana. Tapos yung plastic, pag nagmamoist na sa loob, matagal na yan andyan. Pag mga ganyan naman na halo-halong gulay at nangingitim na tulad ng, kalabasa, ibig sabihin matagal na rin. Ayan, fresh ba yan? Nagtatakang tanong nito at tumango si Yumi. Oo, pero hindi na natin kailangan yan kasi may ganyan na ako sa ref. Nagtungo ang dalawa sa bilihan ng baboy at bumili ng ilang kilo. Nang mapansin ni Dylan na bumibigat na ang dala ni Yumi, nag-offer siyang bitbitin ang dala nito. Ako na magbibitbit, Miss Yumi. Inunahan mo na ako magdesisyon, ha? Tara na. Oo nga, tara na at dadaan tayo sa bilihan ng kakanin.
Excited na naglakad si Yumi papunta sa tindahan ng kakanin at namili. Anong gusto mo? Pili ka na rin. Pili na rin tayo para kay Tio. Habang namimili, napansin ni Yumi na nakatingin si Dylan sa puto. Alam mo yung dalamang puto sa bag mo pagdating mo rito sa baryo, masarap. Natikman mo rin yon? Sabi nga rin ni Tio Paelmo. Masarap daw. Oo nga, natikman ko. Masarap nga pero ang random no, may puto ka sa bag. Sabay na tumawa ang dalawa at bigla namang may naisip si Yumi. Sandali, paano kung paborito mo talaga ang puto? What if kumain ka ng maraming puto para maalala mo kung sino ka talaga? Paano kung makatulong yan para bumalik ang alaala mo? Tama, bumili tayo ng maraming puto. Natutuwa ang sabi niya at kumuha ng maraming balot ng puto. Ubusin mo lahat yan ha? Di naniniwala ka na Miss Yumi, na hindi ko pinipeke na wala akong maalala. Napatitig si Yumi kay Dylan na nakangiti sa kanya. Hoy, wala akong sinabi. Wala pa rin akong tiwala sa'yo. Defensive na sagot niya. Kasi sabi mo lang na kumain ako ng puto para bumalik yung alaala ko eh. Di ibig sabihin nga niyan, naniniwala ka na may amnesia ako at hindi lang masamang tao na nagpapanggap upang i-take advantage ng tiyo mo. Sandaling napaisip si Yumi sa sinabi nito. Hindi ganun ang meaning ko. Ganun kaya ang ibig mong sabihin? Huwag ka nalang kumain ng puto. Heto, natikman mo na ba to? Ay, wala ka pa nga palang maalala. Tikman mo to. I think heto ang pinakamasarap na bibingka na tikman ko. Ate, pabili kami ng 2 bibingka. Hindi na namin babalutin kainin na namin ngayon. Binuksan ni Yumi ang 2 bibingka at binigay kay Dylan ang isa. Nagpasalamat naman si Dylan bago ito tikman. At pinagmasdan ni Yumi na lumiwanag ang mukha ng binata dahil nasarapan nito. Diba ang sarap? Bili pa tayo ulit. Nag-thumbs up si Dylan sa kanya. Pagkatapos, bumili naman sila ng kung ano pa sa grocery store, yung mga kailangan sa bahay. At sinabay niya na rin ang grocery ng kanyang tiyo. Panay utos ang dalaga ngunit lahat ng yon sinusunod ni Dylan ng walang problema o kahit anong reklamo. Siya pa rin ang nagbitbit ng lahat ng pinamili nila kaya't hindi na nahirapan si Yumi at nakapag-ikot-ikot pa. Pag-uwi, tinulungan din siyang magluto ni Dylan. Kahit napalpak ang kilos nito, nakakatulong naman siya. Dapat kasi unang hiwa ng sibuyas, ayusin mo. Tsaka, huwag mong ilalapit sa mata mo para hindi ka naman maiyak dyan. At bilisan mo na lang din dahil pinapainit ko na yung kawali na may mantika at napahinto siya sa sinasabi. Nang makitang halos hindi na makakita ang lalaki dahil sa luha nito sa mata. Ano ka ba? Sibuyas lang yan. Tumatawa niyang sambit at tinapik ang balikat ng binata. Nakakaiyak pala to. Magbanlaw ka na lang ng mata mo sa lababo, ako na magtutuloy niyan. Alam mo ba ang trick sa paghiwa ng sibuyas? Huwag mong aamoyin. Kasi pag inamoy mo, maiiyak ka talaga. Hindi mo naman sinabi agad. Hindi ka naman nagtanong. Wala akong idea eh. Parang wala ka talagang kaalam-alam sa gawaing bahay, no? Ano kaya ang buhay mo nun? Hindi ka ba nagtataka? Hindi mo ba naiisip? Napahinto sa pagbabanlaw ng mukha si Dylan. Habang pinagpapatuloy naman ni Yumi ang paghihiwa. Malamang napapaisip ka rin. Pero tanong ko lang, wala ka pa rin bang naaalala ngayon? Kahit ano lang. Sigurado ka ba talaga na Dylan ang pangalan mo? Sunod-sunod na tanong ni Yumi dahil curious siya sa pagkatao ng lalaki. Wala pa rin eh. Sa tingin ko, pangalan ko naman talaga ang Dylan kasi sa tuwing naririnig ko yon, pag tinatawag niyo ako sa pangalan ko, parang may mga naririnig pa ako ng mga boses na tumatawag sa akin pero hindi ko nakikita yung mukha nila. Iba't iba rin ang boses ng mga yun. Nakakatulong pala yon. Di lagi kitang tatawagin. Dylan, Dylan, Dylan. Natatawang sabi ni Yumi kaya tumawa din ang lalaki. Huwag kayong mag-alala. Pag may nalaman ako tungkol sa sarili ko, sasabihin ko agad sa inyo. What if pumunta ka sa Pampang minsan, tapos wala lang? Manatili ka lang doon ng ilang oras. Kasi kung sa Pampang ka nakuha, malamang galing ka sa barko.
Base sa damit mo, nung dumating ka, mukha ka ring mayaman. Mayaman ka siguro talaga, no? Kaya, hindi mo alam ang mga simpleng gawaing bahay. Nagulat si Yumi nang biglang tumawa si Dylan. Ngayon naman, iniisip kong mayaman na ako. Pagkatapos mo ako pag-isipan ng masama na ilang beses. Naku, kalimutan mo na yun. Pasalamat ka nga at hindi na yun ang iniisip ko sa'yo ngayon. Kung gusto mo na masama ang tingin ko sa'yo, edi sige. Biro lang naman, Miss Yumi. Kumunot ang noon ni Yumi. Naririndi siya sa tawag sa kanya ni Dylan. Yumi na lang kaya? Tiyo na nga lang ang tawag mo sa tiyo ko tapos miss ka pa din ang miss sa akin. Bilisan na nga lang natin, nagugutom na ako. Kahit nahihirapan mag-adjust sa buhay si Dylan, tinutulungan niya pa rin ang dalaga kahit sa maliliit na bagay tulad ng pagwawalis, pagbili ng pandesal tuwing umaga, paghuhugas ng pinggan, at kung ano-ano pa. Na-appreciate naman ni Yumi ang tulong ni Dylan, kahit nainis pa rin siya sa mga palpak na kilos nito. Sa mga sumunod na araw, napalapit ang dalawa sa isa't isa at napagdesisyonan nilang pumunta sa Pampang dahil nais ni Yumi na maglakad-lakad doon. At umaasa naman si Dylan na meron na siyang maaalala kahit na maliit na bagay lamang. Tignan mo, palubog na yung araw. Natutuwang sabi ni Dylan na manghang-mangha. Napatingin naman doon si Yumi. Ngunit binalik din ang tingin sa binata na malawak ang ngiti na mukhang ngayon lang nakakita ng ganon kagandang sunset. Magpatuloy ka lang sa paglalakad mo, baka may maalala ka pa. Wala talaga eh. Ayos lang yan. Sa ngayon lang naman, tignan mo. Pag araw-araw tayo dito, may papasok na lang bigla sa isipan mo. Tignan mo may shell. May shell sa paanan mo, kunin mo dali. Natutuwa niyang tinuro ang buhangin. Yumuko naman si Dylan upang hanapin ang shell na sinasabi ni Yumi. Wala naman eh. Napahinto si Dylan sa pagsasalita nang bigla siya itulak ni Yumi at bumagsak sa pampang. Nabasa ang binata at nagtatakang tiningnan ang kasama na pinagtatawanan siya. Kitang-kita ni Yumi ang pagkistap ng mga mata ni Dylan na halatang nakaisip ng idea. Huwag mong gagawin yan. Kinakabahang sambit ni Yumi at napaatras nang tumayo si Dylan at humakbang palapit sa kanya na may malawak na ngiti. Sinimulan mo eh. Ako lang ang may karapatang magsimula, wala kang karapatang tumapos ha? Natatawang sabi ni Yumi. Ngunit nawala ang mga ngiti nang makitang tumatakbo na si Dylan palapit. Napasigaw siya at tumakbo palayo. Ngunit naabutan siya ng lalaki at hinawakan ng kanyang bewang. Kahit masama ang tingin ni Yumi sa binata, hindi siya nakaramdam ng inis. Bitiwan mo ako, wag mong gagawin yan. Banta niya at hindi naman nakinig si Dylan. Hinila siya nito palapit sa dagat hanggang sa nabasa na ng tubig si Yumi. Hinampas niya ang dagat at tinulak pababa si Dylan. Baliw ka talaga. Wala tayong dalang pamalit. Wala pala tayong dalang pamalit, ba't mo ako binasa? Problema mo na yon. Sigaw pabalik ni Yumi at nakipagkulitan kay Dylan. Lumangoy palayo ang dalaga, ngunit hinila siya pabalik ni Dylan. Tumawa lamang si Yumi at pinaghahampas ng tubig. Nang makarating sila sa may kailalimang parte ng dagat, napansin niyang hindi na nakahawak ang binata sa kanya. Dylan? Nagtatakang tanong ni Yumi at nagpalingalingas sa paligid. Nagsimula na siyang mag-alala. Hindi niya nakikita ang binata. Sa hindi kalayo ang parte, napansin niyang may nanonood doon. Dali-dali siyang lumangoy palapit at nakita niya si Dylan na nahihirapang lumangoy. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila palapit sa kanya. Kitang-kita niya ang panik sa mga mata ni Dylan at nagsisi kung bakit dinala ang binata sa dagat. Hayos ka lang? Tara na, umalis na tayo dito. Nakahawak si Dylan at inalalaya na lumangoy palapit sa pampang ang binata nang maramdaman ng pulikat sa kanyang paa. Sandali. Bakit? Ayos ka lang ba? Anong problema, Yumi? Sa tingin ko pinapulikat ako eh. Hindi na pinatapos si Dylan ang sinasabi nito. Hinawakan niya ang braso ng dalaga at siya na mismo ang umalalay sa paglangoy. Mabilis at focus si Dylan sa kanyang pagkilos. Malapit na tayo, sandali na lang. Napatitig si Yumi sa lalaki. Ngayon niya lang lubusang napansin ang kakisigan nito. Lalo na
at nasa ilalim sila ng napakagandang sunrise. Nang makarating sa pampang, binuhat siya ni Dylan paupo sa buhangin. Ini-stretch nito ang kanyang mga paa. Dahan-dahan. Alam ko. Maingat na ginalaw-galaw at hinilot ni Dylan ang paa niya hanggang sa mawala ang pulikat habang si Yumi nakatitig lamang sa lalaki at manghang-mangha. In fairness, magaling kang maghilot ha. Hala, tignan mo. Saad ng lalaki nang makita ang magandang paglubog ng araw. Hindi siya natutuwa sa kagandahan ng langit at araw. Pero gusto niya makita ni Dylan ang bagay na yon. Kesa nakatingin sa langit o sa paligid, ang mga mata ni Yumi nakafocus lang kay Dylan na nakatingala at nakangiti. Salamat pala kanina dun sa dagat sa pagligtas mo sa akin. Tinulungan mo rin naman ako nung namumulikat yung pa ako, kaya thank you din. Umupo ang binata sa tabi niya. Uwi na tayo. May konti ako naalala. Ha? Ano yun? Ano naalala mo? Mabuti naman. Sandali siyang natigilan na makita ang seryosong facial expression ng lalaki. Bigla na lang, nagkakagulo. May barko. May away, suntukan, barilan. Hindi ko gaano maalala pero ang suot mong damit ay ang damit na suot ko nung makita ako ni Tio Paelmo. Kaya sa tingin ko yun ang gabi na napunta ako sa inyo. May iba ka pa bang naalala? Wala ka bang nakita na kunwari lugar o kahit anong idea na makakatulong na malaman kung tagasan ka talaga? Umiling ang binata sa tanong niya at napansin ni Yumi ang lungkot sa mukha ni Dylan. Ayos lang yan. At least diba may naalala ka na? Alam mo, i-celebrate natin yan. Hindi ko alam kung umiinom ka pero iinom ka ngayong gabi. Mag-inuman tayo nila Tio. Nagpatuloy ang plano ni Yumi. Tumuloy ang dalawa sa bahay ng Tio kaysa sa mansyon at nag-inuman silang tatlo. Kahit na si Yumi ang nag-alok, siya rin ang unang nanghina habang naiwan sila Dylan at Tio Pael. Hindi nila inaasahan na malakas uminom ang lalaki at mataas din ang alcohol tolerance. Galing mo palang uminom, Dylan. Puri ni Tio Pael. Nagulat nga rin po ako eh. Malakas pala ako. Gulat ka na alkoholik ka? Natatawang tanong ni Yumi. At pabirong tinakpan ni Dylan ang bibig nito. Dahil sa kalasingan, sumandal si Yumi sa balikat niya. Nagulat si Tio Pael sa ginawa ng kanyang pamangkin. Hindi naman gumalaw si Dylan. Tinanggal niya ang kamay sa mukha ng dalaga. Binaba ni Dylan ang kamay sa upuan at hindi na hinawakan ng babae. Nang lumalim ang gabi, nakita na bagsak na rin si Tio Pael at binuhat niya ito papuntang kwarto at kinumutan. Salamat Dylan ha. Nagulat siya nang marinig ang boses ng babae. Ganon din ang ginawa ni Tio Pael, nagpasalamat din ito. Ako nga ho dapat na magpasalamat sa inyo. Nako, parang anak na rin ang turing ko sa iyo. Sana'y bumalik na ang alaala mo at nang makabalik ka na rin sa buhay mo. Kung saan ka man nakatira, sana maalala mo pa rin kami bisitahin kahit ilang beses lamang sa isang buwan. Nakaramdam ng lungkot si Dylan sa sinabi nito. Batid niyang nangungulila sa anak si Tio Pael. Ganyan talaga yan si Tio. Medyo nanginginig ang boses na saad ni Yumi. Garalgal na ang boses ng babae at sinisinok-sinok pa. Inalalayan ni Dylan papuntang kwarto si Yumi na paulit-ulit na pinipisil ang kanyang pisngi. Cute ka pala, no? Para kang puppy, parang small dog, pero matangkad ka. Natawa si Dylan sa sinabi ni Yumi kahit hindi niya gaanong naiintindihan ito. Ikaw naman para kang pusa. Pusa? Si Tio naman, parang may-ari ng shelter, tapos kinuha niya tayong dalawa. Mga rescue pet tayo? Pogi mo pala, no? Mas matangkad ka pa, malaki yung katawan, masipag, masunurin, mabait. Isa-isa niyang binanggit ang magagandang katangian ng binata. Lasing ka ba? Kaya mo sinasabi ang ganyan? O ganyan talaga yung nakikita mo? Interesadong tanong ni Dylan at umiling naman si Yumi bago tumango. Ano ba talaga? Tumatawang tanong ni Dylan na nakukulitan sa dalaga. Hindi na nakasagot si Yumi dahil nakatulog na siya kaya lalong napangiti si Dylan. Good night Yumi, sweet dreams. Salamat sa pagsama mo sa akin sa dagat.
Batid niya na hindi siya naririnig ng dalaga, ngunit tumuloy pa rin siya sa pagpapasalamat dito. Nagtungo na siya ng sala upang linisin ang kanilang pinag-inuman sa labas. Nagising si Yumi na merong hangover at pagtingin niya sa desk sa kanyang gilid, may tubig na at painkiller nandun. Binasa niya pa ang note na iniwan ni Dylan. Inom ka pa, mahina ka naman pala. Yun na nakalagay doon. Umagang-umaga pinapatawa agad siya nito. Napahawak siya sa kanyang ulo nang lumabas sa kwarto. Good morning, Tio! Masayang bati niya at nagulat nang may narinig na kalabog sa kusina. Sino kayo? Natatarantang tanong niya nang makitang may mga tao sa labas. Hinahanap niya ang kanyang tiyo. Nasaan si Tio? Umalis kayo, labas! Napasigaw si Yumi nang lapitan siya ng lalaki at sinakal. Nasan si? Tiwan mo ko! Natatarantang sigaw at hinampas niya ng walis ito. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa pinto. Ngunit nahawakan siya ng isang lalaki. Inapakan niya ang paa nito at pilit na kumawala. Nang makarating siya sa pinto ng kwarto, hirap na hirap siyang buksan ito kaya't wala siyang nagawa kundi tumakbo patungo sa kanyang silid. Bago pa makapasok ang isang lalaki, nasara niya na ito agad at takot na takot siyang umatras. Nasaan ang lalaki nakita niyo? Nasaan si Dylan, miss? Hindi ka namin sasaktan. Gusto lang namin malaman kung saan. Andito. Nagulat si Yumi nang marinig ang boses ni Dylan. Sa labas ng kwarto, nakarinig pa ng sunod-sunod na pagbagsak ng gamit at suntukan hanggang sa tumahimik ang paligid. Yumi, Dylan? Natatakot na tanong niya. ako to. Buksan mo ang pinto. Safe ka na, wala na sila. Nang buksan ni Yumi ang pinto, niyakap niya agad ang lalaki. Kitang-kita ang pag-aalala sa mga mata nito. Meron ding dugo sa kamao. Hindi niya napigilan ng luha dahil sa takot. Niyakap naman siya pabalik ng binata. Safe ka na. Maraming salamat at tumating ka. Akala ko mamamatay na ako. Wala mangyayaring masama sa'yo hanggat nandito ako, pangako yan. Nagpunta ang dalawa sa mansyon at ipinaalam kay Tio Pael at sa kapulisan ang nangyari. Buong araw na hindi umalis si Dylan sa tabi ni Yumi. Kahit dumating na ang gabi, nakahiga na si Yumi sa kama, naroon sa sahig si Dylan, nakahiga. Dylan, gising ka pa? Tanong niya at sinilip ang binata na tumingin sa kanya mula sa ibaba. Nahirapan ka ba matulog? Huwag ka mag-alala, nandito ako. Kung babalik ka mga ngayon, dadaan ulit sila sa akin. Pagmamayabang ni Dylan kaya tumawa naman si Yumi. Salamat at pumayag ka na samahan ako ah. Hindi naman kita pwedeng hindian eh. Tsaka bakit naman hindi? Yung mga lalaki kanina, nakausap po ba sila? Ba't sila ganun? Hinahanap ka nila pero... Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo na may kaguluhan dun sa barko? Hinahabol nila ako. Hindi ko alam kung anong gusto nilang gawin sa akin. Napaisip si Yumi sa sinabi ni Dylan. Kung ganun, baka hindi sila nagpunta upang hanapin ka at iligtas, baka gusto nilang patayin ka. Kaya nga eh, nakakainis lang. Kasi kung ano man ang buhay ko noon, nadadamay kayo sa gulo ko. Pasensya na, Yumi. Nag-alala naman agad si Yumi sa sinabi ni Dylan na mukhang malalim ang iniisip. Inayos niya na lamang ang higa at hindi na nagsalita pa. Sisiguraduhin ko na hindi na sila babalik pa at hindi ka na nila guguluhin. Paano mo naman nasisiguro yan? Wala ka talagang tiwala sa akin, oh. Tumatawang sambit ni Dylan sa kanya at lalong natawa si Yumi dahil sa gitna ng kaguluhan, nagagawa pa rin nilang magtawanan. Basta ako nang bahala. Seryosong dagdag ni Dylan. Anong gagawin mo? Kung ano ang tama. Kumunot ang noon ni Yumi sa sinabi nito. Ano ba ang tama, Dylan? Ang hindi tumakbo sa nakaraan mo. Lalo lamang siyang nagtaka sa sagot nito. Hindi ka naman tumatakbo eh. Wala ka namang naaalala. Meron na, Yumi. Ano? Kailan pa? Kanina lang. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. O kung ano mararamdaman ko. Dahil bumalik na ang alaala ko. Di mabuti yun. Mabuti kasi wala na problema ngayon.
Hindi ka naman siguro masamang tao tapos alam mo na ang tunay mong pangalan, kung saan ka nang galing at pwede ka na umuwi ngayon, di ba? Sunod-sunod na sambit ni Yumi at nalungkot sa sarili niyang sinabi. Dahil batid niyang kung maaari na umuwi si Dylan, talagang uuwi na ang binata. Ayaw man niyang aminin sa sarili. Malulungkot siya pag umuwi na ang binata at bumalik sa sarili nitong buhay. Nararamdaman niyang maiiyak na siya kaya umiwas na lang siya ng tingin at nagkunwaring matutulog na. Napaisip siya sa katanungan na kung papipiliin si Dylan sa nakaraan nito o kasalukuyan, imposibleng ang buhay ngayon ni Dylan ang kanyang pipiliin. Kinaumagahan, paggising ni Yumi wala na ang lalaki. Doon, hindi na napigilan ni Yumi ang pag-iyak. Hindi man lang siya nagsabi sa akin. Na-o-offend na tanong ni Yumi at nilapitan siya ng kanyang tiyo upang yakapin. Tiyo, hindi man lang talaga siya nagpaalam sa akin, no? Muli niyang tanong at naaawa naman si Tiyo Pael sa kanya. Iniisip niya ikabubuti mo. Ikabubuti ko ba na mawala siya sa buhay ko? Sa paanong paraan ko ikabubuti yun? Naiiyak pang hinagod ni Tiyo Pael ang kanyang likod upang patahanin siya. Nag-aalala lang siya sa'yo. Ayaw niyang mapahamak pa tayo. Lalo ka na, alam mo namang mahalaga ka sa kanya. Mahalaga ba ako kung iniwan niya ako? Malaki ba ang halaga niya sa'yo, Yumi? Nagulat siya sa tanong ni Tiyo. Ano ho? Inaalam ko kung mahalaga ba siya sa'yo. May pagtingin ka ba kay Dylan, iha? Hindi magawang umamin ni Yumi sa sarili niyang nararamdaman. Naiintindihan kita. Kung meron po, Tiyo, ano pa ba magagawa ko ngayon? Di naman kami matagal na nagkasama ni Dylan pero hindi ko rin naisip na mawawala siya agad sa akin. O baka hindi naman siya nawala kasi hindi naman talaga siya naging akin. Hiniram ko lang siya. Hiniram sa nakaraan niya. At ngayon bumabalik na siya doon. Ilang araw, naging in denial ang dalaga sa kanyang nararamdaman. Pilit niyang sinasabi sa sarili na hindi niya ito namimiss o hindi niya hinahanap-hanap ang presensya ni Dylan. Ngunit sa bawat sulok ng hasyenda, pakiramdam niya, nakikita niya ang binata. Hindi na siya sanay na dumaraan ang araw na hindi nakikita ang lalaki. Bumalik na galing bakasyon, ang kaibigan niya si Jenna. Hindi pa rin buo ang kasiyahan ni Yumi dahil may hinahanap-hanap pa rin siya. Hinahanap niya ang isang bagay na hindi niya matanggap na wala na. O ba't kanya naman ang mukha mo? Aatin ka ng kasal na kasimangot ka. Ani Jenna. Sumigunda naman si Tiyo Pael. Lumapit ito at inayos ang buhok ng pamangkin. Makareact ka naman, Tiyo. Para namang ako ikakasal. Mas maganda ka pa sa ikakasal. Tiyo naman eh. Ano po ba yan? Maayos na yung buhok ko? Di magulo sa gilid. Ayan, napakaganda ng pamangkin ko. Sana mag-enjoy ka ngayong araw. Kumunot ang noon ni Yumi sa sinabi ng kanyang tiyo ngunit hindi na lamang siya sumagot. Pagdating sa kasalan, nakita niya si Sam na kumakausap ng ilang babae. Nakahanap na ng ibang guguluhin ng isang yan. Ani niya sa sarili. Maya-maya, nagulat si Yumi nang makita ang mga babaeng pumasok sa simbahan at patingin-tingin sa likod at mukhang kinikilig. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Jenna at nakikisilip. Nagulat siya nang makitang may matangkad na lalaki ang pumasok sa simbahan. Pinagtitinginan siya ng mga babae at naintriga naman si Yumi kaya tinitigan niya yung mabuti. Sa mga oras na yon, napagtanto niyang walang iba kundi si Dylan ang lalaki nakatayo. Dylan? Nagtataka niyang bulong sa sarili. Nakangiti naman si Tiyo Pael sa kanya na halatang alam na darating ang lalaki. Dylan, anong ginagawa mo rito? Pinagmasdan ni Yumi ang binata na nakaayos ang buhok, nakasuot ng kwintas at naka-formal attire. Ibang-iba sa simpleng Dylan na lagi niyang kasama. Ano? Di umaattend sa kasal? Ikaw mismo nag-invite sa akin dito, di ba? Nakangiting sagot ni Dylan at hindi alam ni Yumi kung matutuwa ba siya o maiinis. Ngunit sa dulo, naalala niya na iniwan siya ni Dylan, na umalis ito na hindi man lang nagsabi o nagpaalam sa kanya. Hindi niya sinagot si Dylan at tinalikuran na lamang. Naglakad siya palabas ng simbahan at sinundan naman siya nito. Sandali, Yumi.
Aalis ka kung kailan mo gusto. Tapos babalik ka kapag convenient para sa'yo. I'm sorry. Umalis ako. Umalis ako na hindi nagsasabi sa'yo. Buti alam mo. Madaing sambit niya at napatingin sa kamay ni Dylan na nakahawak sa kanya. Mali ko yun. Maling pagkakamali. At alam ko nasaktan kita. Hindi mo ako nasaktan. Tingin mo ba may pagtingin ako sa'yo? Mataray na tanong ni Yumi. Pwes ako nasaktan ako sa sarili kong ginawa kasi iniwan kita. Hindi ako nagpaalam sa'yo. Hindi ako nagsabi kasi natatakot ako na baka hindi ko magawang umalis kung makikita at makakausap pa kita. Ganun ako sa'yo, Yumi. Mahina ako pagdating sa'yo. Hindi inaasahan ni Yumi ang pag-amin ni Dylan sa kanya. Hanggang sa niyakap niya ito. Yumakap pabalik ang binata at binuhat pa siya. Umalis ako, Yumi. Magulo ang buhay ko. Umayos na ang buhay ko na makilala kita. Ayoko madamay ka. At natatakot ako na baka kung anong mangyari sa'yo. Napahinto sa pagsasalita si Dylan nang bigla siyang halikan ni Yumi sa labi. Gusto kita, Dylan. I love you, Yumi. Mahal na mahal kita. Hindi pa gaano matagal ang pagsasama natin, ngunit mahal kita. I missed you. Huwag mo na ulit gagawin yun. I promise. I promise na hindi ka na muli iiyak. Hindi na kita iiwan. Kung iiyak ka man ulit, sa kasal na natin. Napatawa si Yumi sa biro ng lalaki. I love you so much, Dylan. Muli niyang niyakap ang binata at binaba naman siya ni Dylan sa lupa. Nagkalat na yung maskara mo. Ano ba yan? Inis na sambit ni Yumi at pabirong hinampas ang lalaki. Halika na, may kasal pa tayong pupuntahan. Ang susunod na kasal na pupuntahan natin, kasal nating dalawa. Tinawanan ni Yumi si Dylan na hindi naman nagbibiro, ngunit hindi na rin makapaghintay sa araw na yon. Kahit naabutin pa ng 1, 2, 3 o mahigit na 5 taon pa yon, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, batid niya sa kasalukuyan, nagmamahalan silang dalawa ni Dylan at hindi na muna siya naghahangad ng higit pa dahil si Dylan pa lamang sapat na para sa kanya. The end.